Welcome to another episode of Let's Do This Conversations. If you haven't done so, please go ahead and like this video and subscribe to our channel. Follow our channel as well. And our topic for today is Having your first child. having your first child. So we will talk about what is it like? What's the experiences? What's the feeling of conceiving? So mainly, malaking sharing part mo dito, no? Gusto niya talaga ako magsalita dito Oo. sa podcast na to. So, Oo. yun. Ganon. So, and of course, as of today, we have two sons, two children. But we wanna also go back the memory lane and experience yung pagkakaroon ng anak, no? It's always a great feeling. Mhm. All right. So, and as mentioned dun sa ating previous episode, after 6 months of marriage, nagkaroon na, kumbaga nabuntis na, no? Nalaman na natin, nabuo na si Dylan. Ayun. So, siguro first and foremost, let's talk about from the day. O, simulan natin sa day na nalaman natin. Anong naramdaman mo nun? Ikaw, ano naramdaman mo? Pagkatapos kong pakita sa'yo yung pregnancy test. Natuwa ako, no? It's always that great feeling na, again, as always, gusto ko kasi talaga kasal na bago magkaroon ng anak. And I think that I achieved that, di ba? So, walang kaba, walang frustration, ganyan. Talagang Hindi mo na pure. kayang sasabihin ng parents. Oo, mga ganun or ibang tao, di ba? As much as we say ayaw natin, wag natin pansinin yun. But for this, me personally, I really wanted it. So, I'm just glad na meron na. And at the same time, dumating siya dun sa time na napag-usapan. Di ba? Nakwento nga natin, gusto ko sana 1 year, tapos nag-agree tayo at least 6 months, and true enough, after 6 months, Nangyari. nangyari siya. Ayun. So, ikaw, anong feeling mo nun? Well, parang after natin manggaling ng Japan, I feel different eh. Parang lagi akong inaantok na, Okay. natupagod. Kasi hindi ko rin naman napansin na kaagad na delayed pala ako. Parang delayed na ako ng a few days. Tapos nung chinek ko nga dun sa calendar ko, ay, delayed ako. Tapos siya ako nag-decide na, I don't know if pinabili kita or ako bumili. Sinurprise kita. Binili ko yung pregnancy test sa SM Lights kasi sa Mandaluyong pa tayo. Okay. Nakatira naman sa Flair. Ayun. Tapos, very faint pa yung line eh, nung unang-una. Tama. So, Parang di pa sure. Hindi pa sure. Tapos inulit ko pa siya. Tapos, pero pinakita ko na sa'yo yung very faint line. Ayun. Yun, na-excite ako kasi parang feeling ko talaga, ready na ako. Parang, di ba nga sabi ko sa'yo, parang 14 years old pa lang ako. Pangarap ko na maging nanay. Nanay at housewife. May Yan ganun pala talaga. No? I really didn't know, and then until I heard that from you na pangarap din pala maging housewife. Baka may mga nanonood din na pangarap din na magkaroon ng housewife. And then your friend, Sherlan, di ba? Sherlan, Oo. Yun din yung pangarap niya, nakwento mo sa akin. napag-usapan namin yun, nag-work pa kami both sa corporate noon. Tapos, pag na-frustrate na kami sa work, ganyan, napag-usapan namin. Gusto ko na lang talaga maging housewife, talaga pangarap ko sa buhay. Tapos ako rin, ganyan. Grabe. Tapos, mini-message niya ako minsan, sabi niya, puti ka pa, natupad mo na yung pangarap mo. Sabi niya ganun sa akin. Kasi working pa rin siya, working mom na din siya. Two girls naman yung kanya. So ayun. Yun nga, 14 years old, pangarap ko na maging nanay ng 2 anak. Wow, grabe. 2 talagang anak. Yun yung specific kong dream ever since I'm 14 years old. Ayan, 14, 15 years old. And then fast forward, 30... Kasi hindi ko talaga na-specify kung boy-boy or girl-girl or boy-girl, ganyan. Basta lang 2 bata. Okay na ako doon. So, happy naman ako na. Nabigyan na nga tayo ng Sobrang clear ka, no, na 2 talaga. Kasi ako, gusto ko 3 eh. And then you convinced me in a way na 2 na lang. Nung una, in fact, dito sa first kay Dylan, parang, sige, pag-usapan na lang natin when we're there. No? And then eventually, ako na rin na-realize ko, okay, I'm good with 2. No, we have a talk about it. Parang bagong kasal pa lang tayo noon, I think. And then we're traveling to, I don't know, company to eh, driven. May pupuntahan tayo. Tapos, So baka sa Cebu yan? yeah, baka. Yeah, oo nga, Cebu. Tapos nasa
airport tayo nun, sa gate na tayo, naghintay tayo ng film. Tapos, napag-usapan, nabanggit ko na gusto ko lang talaga dalawa. Tapos parang tinanong kita, gusto mo tatlo. Tapos dinastify ko, we only have two hands. Tapos dalawa lang Yeah. tayo. Pag tatlo, outnumber tayo, mga ganyan. So, Yeah. na-convince ka ng Slight pa lang yun, slight. syempre, O, di parang, ba? sige na nga, parang Um, make a shot up, parang dalawa. Ganyan. kasi ganoon naman talaga at first, like if you have a belief or gusto, tapos ibagkaiba, like sa husband and wife, gano'n. It doesn't mean na okay sa umpisa, agree na 100%. So it will take a while. So it will really take time to agree, di ba? Or to finally get convinced. Kasi it will, again, hindi talaga Or pwede, to believe. to believe Na may point. Oo, yun. At ma-accept. No? Kasi syempre, di ba, hindi naman po sinabi ng asawa mo, agree ka na lang agad lagi. I don't think there's any person where like that na sunod na lang din. Di ba? So, pero it's a great feeling na magkaintindihan eventually, mag-agree together, di ba? Ayun. So, yeah, and then you mentioned nga earlier, nung naalala ko, nung faint pa lang nung umpisa. So, kaya siguro hindi ako super shocked. Like, uh, I already entertained the idea na okay, magkakaanak na ako, tayo. Pero still not yet kasi hindi pa sure. So parang naging slow yung ano Yung news. yung news so yun, na slow break yung news ganun. Kaya mas maganda actually. Parang okay, entertain ko pa sa nagkaroon ng time and then nung finally talaga na confirm na after ano kung ilang days yun. Or 1 week yan. one week. Okay, sige. So magiging dad na talaga. Ayan. Tapos hindi mo alam kung anong next step. Siyempre. No idea. Like, we need to go to the doctor. Oo. Tapos, Grabe, sobrang clueless talaga ako. Like, I mean, I know a lot of things, especially about my line of work or my business. But in a lot of things, especially at home, sa kids, ganyan, pregnancy, I don't read, I don't watch yun yung kulang sa akin, gano'n. So, I'm just glad na ikaw mismo, you do your own research. Actually, not just quick research, pero really deep research, just like a lot of moms out there, or would-be moms, a lot of women out there. And so, punta tayo ngayon sa first trimester. No, that's the most sensitive, if Yeah. I'm not mistaken, or I don't know, the most important, I think, or the most sensitive part, no. Doon malaking chance na malaglag yung baby if hindi na alagaan ko na. So, take me through your experience doon sa first trimester. ayun. First few days after natin malaman, wala pa naman ako nararamdaman. Pero parang a month after, doon na lumabas yung morning sickness that happens throughout the day. But So, by the way, hindi lang siya umano. nung nalaman natin ilang weeks na? 6. 6 weeks na. Oo. So after 1 month, 10 weeks na. Parang Parang ganun. ganun. Oo. So Kasi patapos na yung third. 7th week ako nagpa-ultrasound eh. Mm. Kasi binabalik tayo the following week ni Ubi dahil nga wala pang heartbeat. Tama. So 7th week pa magkakaroon daw. So bumalik tayo. Ganun. Pero we return to a different OB. Kaya nga. Ayan. By the way, nabanggit mo yung pag-usapan natin yung choosing your OB-GYN. No, paano ano yung tingin mo tamang way or if there's a right or correct way to choose an OB? Kasi sa atin na nangyari, di ba? Pumunta lang tayo dun sa health card natin. Oo. Tapos nagbigay lang sila ng OB na accredited sa kanila. Kasi Oo. wala naman akong kilalang OB Tama. dun sa ospital. Mm. And then, punta tayo dun, the first check-up, ganyan. Hindi siya warm. Hindi Yeah. siya warm. Hindi siya parang accommodating. Tama. Pag being pregnant, di ba, mas sensitive yung mga ganyan mga feelings. So, sabi ko, ayoko bumalik dun sa OB natin. Nagbigay siya ng referral for ultrasound. Ginawa naman natin. But sabi ko, ayokong bumalik doon. Tapos, tamang-tama naman, nakausap ko yung isang friend natin, si Winchell. Oo. Tapos merienda tayo with them eh. Tapos Siya tsaka si nag-refer siya Mon. ng ng OB, yung OB niya kay Si Carlos. si Carlos, yan, yung OB niya before. Tapos ni-refer niya. Tapos sabi ko, sige, try ko. Tapos pagpunta ko doon sa health card natin, accredited naman siya. So, Okay. yun na yung sinabi kong OB. Tapos ayun, nag-click ka agad kasi very warm yung personality niya, ganyan. Parang, at in a sense, malambing siya, ganyan. Then, kita-kita mo yung care niya.
So you're saying na Sa very patient. important na warm sa'yo or Warm and caring. gusto nyo, lalo na ng mom, Mm-mm. yung OB niya. Oo, kasi Hindi siya yung napilitan mag-aalaga na. sa akin sa kay Dylan eh. Tama. Doon sa anak natin eh. So, kahit gusto ko, maramdaman na maalaga siya, parang nanay ko din siya. Parang gano'n. Ayun, so doon na nag-stick. Doon na tayo nag-stay na ulit. Tama. Hanggang kay So, Yeah, tama. magaling talaga siya. Kaya nga, nakakatawa. No? Ang haba ng pila. Haba na 2 hours. Lumalagpas na sa time niya kasi 10 to 12 lang siya sa clinic hours niya eh. Pero mga 1 na tayo minsan, nakapasok, gano'n. 1:30, ganyan. Ang haba ng pila. Pero nung nag-pandemic kay Mason, nagkaroon na ng scheduling, so hindi na tayo pumipila. Pero yun nga, yung time ni Dylan, grabe ang haba ng pila. So, mauuna akong pumunta, susunod ko from a meeting, hindi pa rin ako tapos, nakapila pa rin ako, ganun yung experience natin sa kanya before. Kasi nga, magaling siya, tsaka mabait siya. Tapos highly recommended. Highly recommended talaga. So, yeah, tama, nakakatuwa yun. And again, I think it's very important na si wife, si mommy, gusto niya, comfortable siya dun sa OB niya. Yun. Siyempre, hello. Kaya, May internal exam ka. lahat yun. And, tsaka, Wala mo na mabigat yung lalo na sa kamay. first. Oo. Lalo na sa first, kasi dun ka yung pagkakatiwala mo lahat. Lahat sa'yo hahawakan. Oo. So, kailangan yung most trusted mo and most comfortable ka talaga. Oo. Tapos mas marami ka pang, kumbaga, hindi mo pa alam. Maybe you're reading it through theory, through the stories of your friends, of your mom, pero iba yung first-hand experience, di ba? So sobrang important na yung OB mo talaga. You love to work with this person and yun, trustworthy. Maganda talaga kung highly recommended. Alright, sige. So pag-usapan naman natin yung choosing a name. Kailan ba tayo pumili ng pangalan? Kailan tayo nag-decide na na ito na yung pangalan niya, Dylan? Di ba? First trimester ba to? Second trimester? Hindi ko na maalala kung kailan, pero ang alam ko, before pa ako mabuntis, naghahanap na ako ng pangalan for both girl and boy. Kasi depende kung ano ang ibigay, ganyan. Tapos napag-decidean yata natin na may list ako ng names. Hindi ko maalala talaga exactly. Alam ko may list ako ng names for boys and girls. Tapos we decided nung nalaman na natin yung gender. Nagpa-ultrasound na tayo for the gender. Tapos, ang gusto mo kasi noon, letter D din yung name. Parang 3D. Puro D. Puro D yung initials. Yun, gusto ko nga kasi, para yung initials niya, D, kasi Do, Di Maliwat, kaya nga Dudis, di ba? Tapos, kaya siya naging Dylan. Yun yung gusto ko. Tapos, nag-agree rin tayo na one word lang. Oo, kasi mahaba yung apelido. Baka mahirapan sila pag grade 1 sila. Oo. Ayaw na magsulat. Ayun, kaya nga. Dylan, si Eudor, ganyan. Haba. Oy, meron pa mga tatlo. Tatlo yung pangalan, no? Grabe. Bidap-dap, Di Maliwat. Grabe, napakahaba ng mga pangalan. Dylan, Kobe, Bryant. Chris Paul, Di Maliwat. Na-consider mo maging Chris Paul, Di Maliwat. Ayun. Kobe Bryant, Di Maliwat. Ed Sheeran, Di Maliwat. Grabe naman. Kasi ikaw, ang haba ng name mo. Ako din, dalawa din yung name ko na ang haba. Pero dahil nga binawi yun sa first and second name, dahil ang 2 letters lang yung surname ko surname namin. Kaya nga. So, sa akin din, ang haba ng Di Maliwat. 9 letters na yung surname, tapos dadagdagan mo pa ng marami. Although sa magkakapatid, hindi ako yung pinakamahaba. Christine Jennifer. Christine Jennifer, Di Maliwat yung pinakamahaba. So, di ba kung sa experience mo ate sa pagsusulat ng grade 1? Ngayon na nga lang, yung Dylan, Di Maliwat, hindi na magkasya. Yung big, di ba? Dahil ang lalaki pa ng letters. Sa grade 1 na pad paper. Oo, ganun. So yun, I mean, wala namang right and wrong name, pero I think that's the process. And gusto namin. And nag-prepare siya ng girl at boy. Ganun. Tapos ako, wala akong specific na name. Basta yun lang. Gusto ko letter D na sunod naman yun. Tapos nag-agree naman kami na one word, na short lang. Kasi ako nga, like Rene Eduardo. Pero sa lahat ng exam ko, I think since grade 6, when I transferred school, DJ na lang lahat eh. Kasi nga. Hindi ko na ginagamit yung full name ko. So hanggang sa nasanay na college and all, yun, napuwersa naman lahat ng teachers. Hanggang nag-work na yun, hindi na talaga nasunod yung old name. Kahit minsan sa certificate na binibigay sa'yo, DJ na rin yung nakasulat.
Ganon. And, except lang sa mga official talaga. Yeah, official document or yung mga elementary classmates ko, sila yung nakakilala na Rene, ganyan. Rene talaga. So, yeah, I think naman the kids would love the name kasi short lang din. Ayun. Um, so yeah, I mean, sige, puna tayo ngayon sa yung morning sickness mo, no? No, yeah. Pagkwentuhan ulit natin yun. Sige, so walk us through again, ano yung mga na-feel mo, gano'n, anong different, ayaw mo yung mga amoy. Ayoko ng amoy mo. Ayoko ng Paano amoy yun, mo. di ba? Anong gagawin ko? Hindi na ako papasok sa bahay, gano'n. Ayoko ng amoy ng garlic and onion. Ayoko ng ginisa. Mm, mm. Ayoko ng lahat ng amoy. Gusto ko walang amoy. Kaya nga, Kaya ang gusto ko lang pagkain nun, fruit lang. watermelon lang. Watermelon, tsaka yung dalandan na galing pang Tagaytay. Oo. Yung malaki, Oo. kasi wala dito nun sa Manila eh, di ba? Kaya nga. Yung maliliit lang na maasim. Oo. Eh, yun kasi malaki, tapos matamis siya. So, yun lang yung gusto kong kainin. Tsaka, di ba, yun lang. Yun lang, talaga pakuan lang. Naalala ko si Dylan talaga, pakuan talaga pinagliin. Buti na lang medyo mahidaling hanapin yung pakuan. Pero yun, kaya nga, a lot of water and all. Ganon. Yung pakuan lang talaga pag Yun nga yung, ano to? dalandan. Dalandan na dinadayo pa sa Tagaytay. Buti nga, hindi mo ako pinahanap nun sa middle of the night yata. Feeling ko hindi naman siya totoo. Oo. Alam mo yun, mag-crave ka, pero hindi Oo. yung life or death situation Oo. na kailangan mong pasugurin yung asawa mo ng madaling araw. Halo-halo na may sampurado. So talagang in-exaggerate lang nung mga movies lang. Feeling ko ina-exaggerate lang din ng iba. Feeling nila kailangan yun. Eh Pero kasi like hindi ako, naman. I don't know, like yun lang, hindi naman nagkwento na sa akin yung mom ko, Mm. ganon. So yun lang yung basis ko, yung mga napapanood ko sa TV, sa mga movies Mm. na, uy baka kailangan talaga Okay. life or death, hanapin talaga Kasi ganyan. ma-weird pa, di ba? Oo. Hindi mo talaga mahanap. Oo. Hindi naman. So ang mahalaga, it's not about the craving but more on dahil More on to appease kasi yung hilo. okay. Kaya gusto ng maasim, ganyan, kasi doon nawawala yung panlasa ng naduduan. Okay. Ganyan, parang na aalis sa bibig yung lasa ng pagsusuka. Doon. Kaya gusto yung maasim nga, yung mga fruits lang, yung mga walang lasa kasi nati-trigger nung ibang amoy yung pagsusuka at yung pagpipilo. So, yun lang naman siya. Tama. Oh. So hindi naman siya mahirap or mahirap talaga? Sobrang hirap kasi hindi ako makatayo. Alam mo yung pagising ko sa umaga, nahihilo ako. Tapos feeling ko nagugutom ako, makakain ako. Pagkatapos kong kumain, mas lalo akong mahihilo kasi masusuka naman ako, ganyan. So, hindi mo na alam kung gutom ka or nahihilo ka lang talaga, ganyan. Hindi ako makatayo. Hindi ako makalabas ng bahay kasi nga pag tumayo ako, hilo ako. Pag nakaamoy ako ng ganitong amoy, suka ako. Ay, ang hirap magsuka. Tama. Ang sakit. Konting amoy lang ng binisa. Kunyari may nagluto sa kapitbahay mo na amoy ng suka. Agad, ganyan. Yun. Yung naglilinger yung amoy pag sa kondo ka, di ba? Kaya. Yun. Very challenging din talaga yun. Eh, buti na lang ikaw nasa bahay ka lang ng most of the time. Pag nahihilo ka, hindi ka lalabas. Yan, so nakatulong yun na you can stay at home. Hindi na ako nakapag-client. Oo. Kasi hindi ko uso nun yung online. Oo nga. Kaya sobrang like, saludo ako dun sa mga moms na pumapasok pa. Kasi ang hirap, no? Ganun. Buti na lang you had the privilege to stay at home and then ako naman, okay naman yan, stay ka lang dyan. Pero still worried pa rin ako kasi wala kang kasama. Wala akong kasama. Di ba mahirap din yun, wala kang kasama. Minsan mas madali na nasa office ka, at least may kasama ka kung sakaling something happens. So I just really trusted you, just prayed continuously to God na walang mangyari. Ganyan. Ito lang wala tayong hagdan. Yun na rin, nakatulong, no? Kasi flat lang tayo. Oo nga. Pero naalala ko nung nasa SYA tayo, I don't know kung second time na yun. Ba tayo nadulas ka? Nadulas ako, may pasa akong malaki dito sa hita ko kasi ito yung pinagbaksak ko, hindi yung kwet ko. Naiyak ka ba nun? Parang with worry na... Tapos punta agad tayo sa OB. Tinexto agad yung doktor natin. Huwag naman masyadong mag-worry, pero punta ka na rin dito para ma-check natin yung heartbeat. So, naman, everything was okay. Pero may malaki akong pasa. Kasi nga, ito yung pinang-landing ko, yung legs ko, imbes na yung kwet ko. Oo nga. Pababa tayo. Pababa na hagdan, nadulas ako. Buti na lang hawak mo ako. Oo nga, tama. Tapos nandun din sila noon. Kasi, weekend yung weekend nila yun. Yun, so hindi naman porke pag nahulog din or di ba, mawawala na. Tapos syempre, talagang doble, triple ingat. Kasi, yun, di ba, yung pwedeng magkaroon ng complication,
Yung Oo. bata, ganyan. Kasi nabubuo pa lang siya, hindi pa buo yung katawan niya nun. Yun, so sobrang important talaga for the dad, ingatan si mommy, the wife, ganyan. Ayun, and of course, syempre, yung ano rin, alagaan din talaga yung katawan, ganyan. Ayun, so, and then, punta tayo sa second trimester. Naalala ko lang no second trimester, yun yung pinakamadali, sabi mo, Yun yung pinakamagandang feeling feeling. pag nagbubuntis ka second try. Oo. Maganda yung skin mo, hindi ka na nagsusuka, ganyan. Kasi hindi pa rin masyadong malaki yung chance, hindi pa Oo. mabigat, hindi pa Nakakain mo lahat mahirap. ng gusto mo kainin. Nakakain mo na lahat ng gusto mo, except raw, Oh, yeah, ganyan. yeah, tama, bawal ka ng Japanese Oo, food. Japanese food. So, yun na, hindi pa masyadong mabigat yung chance. So, kaya mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin. Kasi nga, na-deprive ka nung first trimester. Oo. Namayat ako nun eh. Grabe, Tama. kasi hindi Oo ako nga, kakain tama, eh. tama. Yun. Tapos, inassure naman ako na uwi ko na normal lang yun sa first trimester Mm. kasi talaga nag-a-adjust yung katawan. So, nung second trim, ayun na nga. Magaan na yung feeling mo, hindi ka na nahihilo. Yun nga, tapos yung skin mo glowing, yung Oh. nails mo maganda rin, ganyan. Yun. Tapos din yun, talaga nakapag-travel din tayo. Yun. October, November nun eh. October. Oo, October tayo nag-Japan, November nag-Singapore. Singapore. Oo. So nakapag-travel pa, nakalakad-lakad pa. Hindi lang makakain ng raw food. Sushi. Yun lang, o ng sushi. Pero, so, Ramen na lang. yun na Pero lang. wala ring egg kasi soft-boiled Oo yung nga, egg na. oo. May mga bawal. Naalala ko, tinanong ko dun sa Ichiran ba yun, kung pwedeng hard-boiled yung egg, Oo. hindi pumayag. Soft-boiled lang daw talaga. Yun na talaga yung Hindi sinaserve pwede. nila eh. Oo. Naalala mo kung anong favorite craving mo nung Second sa try. second time? Wala, lahat na. Lahat na kinakain eh, no? Oo. Kasi alala ko Sonia's Garden tayo, pero ang hiningi ko yung adobong puso. Mm. Parang yun. Mm. Yung naalala kong pinaka gusto kong kainin. Pero aside from that, wala naman. Mm. So lahat ng hindi makain ng first trimester. Lahat ng ginisa, hindi ko makain eh. Lahat ng Oo. pagkain natin ng Pinoy, ginisa beef. Kaya nga. So, Kaya. wala akong makain. Pero di ba, like, kailangan ding alagaan yung pagkain, Mm-mm. no? Kasi pwedeng maging diabetic eh. Hindi rin pwedeng sobrang lumaki eh. Sabi nila, mas madali nang palakihin yung baby paglabas. So, wag masyadong palakihin sa loob. Anong nabasa mo about it? Yeah, kasi mahirap pa ka manganak pag lumaki masyado yung baby sa loob ng tiyan mo. So, mas malaki yung risk mo na maging cesarean. Ganyan. Tapos, ma-high blood ka, tsaka maging diabetic ka. So, kailangan mo pa rin. Although, kaya mo nang kainin lahat ng second time, hinay-hinay pa din sa pag-consume ng food kasi nalalaki masyado yung... I-remind ka naman ng uwi mo na huwag masyado sa sweets, lalo na sa sweets. The checkup is once a month. Diba? Once a month. Nung first to second try. Oo. Tapos pagdating ng third try, every other week na. Every other week, tapos magiging every week. Magiging every week na pagbandang dulo na. Ganun. Yun. So, pag-usapan natin yung baby shower ba? Second time or third time na? Third time na, no? Parang nakalipat na tayo ng condo unit nun eh. Oo. Ayun. Oo, sinabay natin yung sa blessing ng house. Oo nga pala. Blessing/baby shower. Oo. Pero I don't think sobrang uso ng baby shower dito sa atin. Kasi meron tayong binyag. Oo So, nga. parang yun na rin yung baby shower. Okay. Parang dalawang event pa. No? In fact, kay Mason, hindi nga nakapag-baby shower. Wala nang baby shower pagka second baby. Ano na lang Talaga? yun? Sprinkle. Okay. Parang gano'n. Ano ba kaya pala? No? So, lugi naman ng second baby onwards. Bakit? Hindi lahat ng kailangan mo nandun na sa first baby. Okay, Di so mo naman binibigyan kailangan na ulit naman. ng sterilizer, ng Okay. roller, ganyan. Okay. Yung mga ganun major pala yun. things. Hindi ko maalala kung sprinkle or drizzle yung tawag. Basta may tawag. Okay. Konti na lang. Oo, ambon na lang. Ambon na ganun. lang Yung mga bibigay. basic na lang, mga like diaper, ganyan, wipes, ganyan. Yeah. Yung mga Okay, thank you dun sa mga kaibigan namin na nagbigay ng napakaraming gifts ng baby shower ni Dylan. yata kasi umatem. Yung mga umattend syempre. Ayun, malaking bagay. So, ang ginawa yata natin, hinintay muna natin yung mga gifts tsaka tayo namili. Tama ba? Ng mga things to buy and prepare or mga ilan-ilan lang yung binili namin yung Kasi mga... yung mga damit na hanggang ngayon nagagamit pa rin. Oo, no? Parang baby na damit or yung iba kasi yung gifts parang 1 year, 2 years old ba dapat na nagagamit ni Mason. Sobrang hindi rin
hindi din naman sobrang yung sinasabi nila ang bilis lumaki. Hmm. Ganon. May mga ilan na, like talaga yung mga cute na, Hindi lang kasi sobrang late ah, kasi talaga oo, niya nagsimula. Kaya oo, ang tagal niyang nagamit lahat oo, ng gamit na tama, gamit tama. niya. Kasi sobrang tiny baby talaga Hanggang siya. dito lang eh. Ito Malaki lang pa eh. yung braso Ito mo. lang eh. Oo, ganito lang siya. Ayun, kasi di ba 37 weeks siya. 36. 36 weeks siya, so 1 week late, 1 week early than sa normal na No, 37 to 37 40. to 40 dapat. Yung full term. Ganon. So si Dylan, Fullest term. no, 40 weeks. pero pwede na rin. Kaya nag 1 week kami sa NICU eh. Ayun, so 1 week na rin kami sa hospital. Nag-decide kami na hindi na lang umuwi. Kasi ganun din naman, babalik-balik. Saka hindi rin naman ako lumabas eh. Parang 2 days na lang before ma-discharge ni Dylan ako, pwede lumabas eh. So, sabi natin, hintayin na lang natin siya. Yung two nights na yun, di ba? Oo. Kasi pabalik-balik. Kasi ayoko yung hassle eh. Sabi ko, I'll just stay there, pay na lang, para ka lang nag-hotel. Ganun, stay na lang Grabe. sa ano. Yan ang hotel yun. Hindi, ganun talaga Mas eh. bagay maganda naman yung hospital. Oo. Yung hotel, like talaga siya. Yeah. Hindi, the same hassle. Ayoko kasi yung hassle na magliligpit ka pa, bibit-bit ka na naman, dadala ka na naman doon. So, ayun, and yun nga, again, I'm blessed. Mga business partners ko took care of the business first. Bisita pa sila doon. Ganon. May online naman, so at least nakakapag-chat. Alam mo yon, so we're able to do our job, do our work remotely. Ayun, laking bagay, no? So at least spent 1 whole week doon sa hospital. Ayun, kasi nga ano nga naniko nga no, si Dylan. Hindi, wala pa sa plano yun, Pa-check up ka lang. Papa-check up lang ako. Tapos ultrasound ko noon. Oo. Tapos ang tagal ko dun sa sa ultrasound waiting room nung after kong ultrasound. Tapos hindi ako pinapansin ng mga nurse doon. Tapos parang nagpapanik sila. Ganyan. Tapos, ano yung nangyayari? Sabi ko gano'n. Tapos sabi ng isa lumapit yung isa sa akin, yung ubing mo na lang, ma'am, yung di-discuss sa'yo. Tapos wala ako noon kasi Wala, nasa work ako. nasa meeting ka Oo, pa. nasa meeting ako. Ang setup natin nun, isusunduin mo lang ako after ng meeting. Kasi nga, expecting naman na mahaba yung pila kayo. Ganyan. Tapos, 9 to 12 kasi yung meeting namin. So pagtapos namin ng before 12, takbo ko doon. Naabutan pa kita eh. Ganun yung nangyayari usually. Mga 10 ako nandun. Tama. Hindi, 9. 9 ako nandun. 9:30 ako dumating. Tapos ultrasound. So kaya ka maaga kasi sumabay ka na sa akin. Hindi. Nag-grab lang ako noon. Okay, Kasi nag-grab ka lang nauna ka pala. na sa office eh. Ganyan. So mga 9, 9:30 nga ako umalis yata ng bahay. Usually 10 eh. 10 to 12 si Doc. Oo. Ay, kasi nga magpapa-ultrasound pa ako. So mas maaga ako ng hotel. Okay. Ganyan. Para bago ko pumunta sa kanya, tapos na ako mag-ultrasound. Ganyan. Para nga mabasa niya yung results. Noon, tapos tagal ko parang mga more than 30 minutes ako naghihintay doon. Sa results ng ultrasound. Oo, hindi binibigay sa akin. Usually after kong lumabas, mga ilang minutes lang binibigay na sa akin yung papel. Okay. Punta na ako kay Ikaw na magdadala. Oo, ganyan. Doon, hindi binigay sa akin. Ganyan. So kinabahan ka Ano lang. nangyari? Ba't ang tagal ko na dito? Hindi naman ganito usually. Tapos pumunta na ako kay Doc nung sinabihan ako. Napunta ka na kay Doc. Tapos wala yung result sa akin. Weird. Ganyan. Tapos pagpunta ko doon kay Doc, sabi niya sa akin, nasaan asawa mo? Hindi naman niya hinahanap sa akin si DJ every time na pupunta ako doon nung wala si DJ, ganyan. Most of the time ako lang mag-isa, ganyan. Tapos yun nga, humahabol ka lang. Like, ganun yung setup natin. Tapos ako na yung nanto doon, tapos humahabol ka lang, papapasukin ka lang ng secretary. Tapos yun nga, yung pag-upo ko pa lang, nasaan asawa mo? Tapos pupunta pa lang to kasi nasa meeting, ganyan. Kailangan mo ng mga anak ngayon. Sabi niya ganun sa akin. Tapos parang ako, natawa pa ako, parang joke ba to? Hindi nga daw, parang ganun. Kailangan mo ng mga anak ngayon kasi pag hindi magsusurvive yung baby mo. So yun, naging seryoso na yung mukha namin pareho. Tapos sakto naman, dumadating ka na habang nag-i-explain siya ng bakit, ganyan. Nasabi na niya sa akin na wala ng tubig, wala na yung amniotic fluid, nag-drain na, ganyan. Tapos sakto dumadating ka na. Tapos inulit lang niya yung sinabi sa akin. Tapos, ayun, parang 12 yun, ang tanghali. Tama, 12. Pina-admit na niya tayo. Tapos, nilagyan na ako ng mga IV, ganyan. Tapos mga kung ano-ano dito sa tiyan, saka sa dibdib, saka sa likod, ganyan.
Tapos, 12 yun ng Mm. tanghali. Hindi na ako nakapag-lunch. Isang saging lang yung kinain ko before I left the house. Ganyan. Kasi akala ko magla-lunch nga tayo Yeah. together. Ganyan. Tapos, naalala ko, naka-IV na nga ako nun mga hapon na yun. Wala ka pa nun kasi umalis ka. Tinatanong ko yung nurse, pwede ba akong kumain? Kasi nagugutom ako. Oo. Kasi yung kabilang mommy dun sa kabilang bed, nasa ako labor room eh. So, tabi-tabi mo na yung mga mommy sa labor room. Pinapakain niya. Kumakain. Mami, kain ka muna. Tapos Oo. sabi ko, hala, gusto ko rin kumain. Oo. Parang nagugutom ako kasi nga, anong oras pa ako kumain, tapos isang banana lang yun. Ganyan. Sabi niya, ay mami, hindi pwede. Grabe, no? So, Ganun. ang lesson, kumain muna bago magpa-check up. Hindi, pero ano din yun. Oo, oo, dapat kumain ka muna. Oo. Kasi Hindi, hindi pero mo alam. ganun ka-important yung once a week na yung check-up during the last month, Last month. last 2 Last months, no? trimester. Oh, last trimester, ganun. Yun. So, sundin ang OB. Kasi you will Huwag never know. mag-skip ng check-ups. Oh, tsaka di ba parang meron silang, doon sa mga movies na the water broke. Ganun. So, malalaman mo may tumulo, ganyan. Pero dito wala eh. Ganun. So, Hindi ko wala na. kaya nga, I mean, how? So, ibig sabihin, nag-break na siya before? So, ba't hindi natin alam, di ba? No, So, hindi din. hindi talaga. Just, Naubos lang siya. yeah. Gano'n. Si Dylan malakas sa tubig. Kaya hanggang ngayon lakas ng tubig. Oo. Kailang tumbler sa isang araw. Anyway, so yun nga. So, in-induce pa ako eh. Kasi nga baka pwede namang mag-normal. Ganyan. So, alas 9 na yata nung binrate sa akin yung news. Or wait, ano oras na dumating? Kasi umalis ka eh. So, nandun siya, kasama ko siya. Tapos Oh. umalis pa siya kasi meron siyang Kailangan gawin. gagawin. Work. Kumuha ako ng gamit sa bahay. Ayan. Well, isang oras na lang dapat mawawala nun, pero ilang oras na nawala. Na-break na sa akin yung news na kailangan kong ma-emergency CS. Wala ka doon. Parang, hindi ko alam kung 8 yata ako. Oh, Ganun. mga ganun na Oo, nga, gabi 8. na, ganyan. Parang a few minutes before, nung dumating, binrate sa akin yung news ng OB ko na kailangan ko ma-CS kasi 3 times na nag-drop yung heart rate ni Dylan. If hindi pa siya makalabas, he's not gonna survive. So ako, syempre naiyak ako, no? Tapos wala ka sa tabi ko. Oh my God, di ba? Grabe. Kaya hanggang ngayon eh. Ano, galit pa rin siya sa akin Galit pa rin because ako of sa that. kanya because of that. Kasi pinili niya pumunta dun sa, he's having his first child, pero pinili niya pumunta dun sa talk niya. Ganyan. Hindi niya ma-cancel. Mas importante yun. Uy, grabe yan. Grabe Having to, his grabe. own child. Ganyan. Anyway. So, pagdating niya, ako na yung nagsabi sa kanya, hindi na yung doktor, parang, wala na, naka-move on na ako, isang oras na yung nakalipas, ganyan. Ayun, tapos, ano naramdaman mo nung narinig mo na masi-CS ako? Na-hurt ako para sa'yo. Kasi alam ko gusto mo normal eh. Oo, gano'n. Tsaka, hinintay mo pa eh. Nag-labor ka pa ng napakahaba. 10 hours. Ganun. 10:18 lumabas Oo, si Dylan. 10:18 si Dylan. Kaya nga. 10:18 PM. Kaya nga, ang tagal nun. Hanggang gabi yun. 12 noon 12 noon ako in-induce. Hanggang alas 6 o 10 hours ako wala ka dun sa tabi. Kahawak ko ng kamay pagka na-contract. Nurse. Mami, hawakan mo na lang yung kamay ko. Kasi ako lang mag-isa eh. Wala may isa na, mami, hawakan mo na lang yung kamay ko pag nagko-contract ko na. So, yung kamay niya yung napirat. Grabe. Tapos kay Mason, wala rin ako sa Wala ka rin kasi bawal naman dahil sa naman. COVID. Ganyan. Oo. So, yung hawak-hawak ko. Ako rin mag-isa, walang nurse eh. Yung railing naman nung bed. Ganyan. Binuksan pa nila yung TV para maliw daw ako. Pero hindi. Hindi talaga. Sakit talaga. Grabe. Dito sa likod. Baka himatayin din ako dun sa loob. Tapos mayat-maya pumapasok para internal exam. Sakit din nun. Grabe. Grabe. So, pasensya na talaga dun sa... Hindi ko alam gagawin ko. Grabe, sabi ko. May isang na-cancel. Dalawa yun eh. I had 2 schedules. May isang na-cancel, may isang hindi ko talaga ma-cancel. So, ayun. Hindi ko alam eh. I really didn't know. Like, kaya, I mean, I didn't prepare for it probably. I didn't prepare for it. Emotionally? Hindi emotionally, but like yung logically, what to do. Alam kung kailan eh. Exactly. Kaya, you have the date, but
Yeah. It's as merely a suggestion. Hindi naman alam ni Oo. Dylan na March pa siya dapat Oh, lalabas. dapat March pa siya March eh. 17 ang due date sa kanya, 1 month Naging ahead February siya. 15 eh. Oh. Hindi, but what I was saying, yun nga eh, walang nagsabi sa akin. I don't know if I should have watched videos like this. I should have, Yes. di ba? You should have prepared on Yun your na nga. part. Oo, I should have But I read. could not prepare na Yun for nga. you. I've been preparing for Kaya myself, nga. syempre. And for Dylan, ako na nag-set nag-set up nung crib, ng baby bag. Isang topic pa yan, dati tatanungin ko nga sa anak ko kung ano yung mga dapat nating i-prepare for that. Na fast forward nga dun sa panganganak eh. Pero yeah, yun nga, I should have read more. Should have asked. I should have asked. I mean, kasi hindi nga talaga ako matanong eh. I didn't know. I mean, like me, ang learning process ko is usually seminars. When I attend a seminar, then I I can learn those things na hindi ko alam kung ano itatanong. Ayun. Probably if I watch the videos or in-recommend sa akin. So wala rin nag-recommend na DJ, ito yung gawin mo for you to prepare as a husband. Walang nagturo sa akin. Ganon. So my parents didn't mention it to me. My friends didn't mention it to me. So wala, hindi ko alam kung paano ako magpe-prepare. So all I thought I just need to be there or basta hindi ko alam. You're not even there. Kaya nga eh. I mean, akala ko pag magsama tayo, dadaling kita sa hospital. Hindi, I didn't even know what to do pag nandoon na. Akala ko maghihintay lang ako or what. Ayun. So, I really didn't know yung in-between. And then, I guess a lot of guys don't know anong gagawin pag sinabi ito mga anak na tapos yung time in between yung mga anak. Ganon. So, Ano ayun. advice mo sa mga dads? Yun. Clueless. Yun nga, prepare yourself emotionally, prepare yourself logically, like probably what to do, ganyan. Clear your schedules, or probably if you have like meetings or potentially clear it up with them that if in case this might happen, like my wife is already 8 months pregnant, this might get canceled anytime, ganon. So have that or arrangement already or agreement. Ganon. Most of the people naman will understand you don't have to give them heads up. Yeah. It's good to have a heads up, pero hindi naman siya requirement kasi it's an emergency. Lalo na ito, emergency CS. Oo nga, I didn't really know eh. Didn't really know. And I didn't really know din yung role ko doon. Like I thought, okay, akala ko ang role ng husband, madala. Kaya madala si wife kapag kailangan and then just wait. Tapos tawagin na lang. You know, just looking back at it, thinking about it, ganon. I didn't really know na pwede ako dun sa loob, yung mga ganong bagay. Ayun, so, Pinapasok kayo. dun na after nga. Kaya nga, kaya nga, I didn't know nga before. Yun, so, ayun. And I remember yung hindi ko talaga ma-cancel is talk sa mga students. So parang hindi ko alam kung paano sila sasabihan. The other one, which is a business meeting with a client and friend, dahil kaibigan natin sila, yung nagsik-ani pa yon, ninang panidilan, di ba? Kasi ka-birthday. Ka-birthday niya, naging ka-close na client natin. Nasabihan ko and they are willing to cancel it eh. Ganun eh. With the teacher and the students, they will understand. Nga, hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin or what. So, I don't know. I mean, Hiya ka ba? hindi, I mean, hindi ko alam kung anong, ayoko siguro nagka-cancel kasi kung ako yung maka-cancel and I don't know what to do. But ang cancel naman yung mga plano ko that day ah. Kaya nga, hindi ko nga alam. I mean, I'm just talking about, kaya hindi ko alam kung, well, they knew, nung pagsabi ko doon, ito, mga anak yung wife today, ganyan. But I still went on to do that, I don't know, 1 hour or 2 hour talk. Tapos tsaka ako umuwi ng bahay to get the things, gano'n. And siguro that's something that people would learn. Hindi ko alam kung ako lang itong ganito, but probably a lot of guys are also clueless. Walang nagsabi sa inyo, walang nagturo sa inyo, your moms, your dad, your kuyas, kaibigan. Wala talaga eh, no? Na DJ kapag ganyan, kahit ano yan, drop everything. Nobody said that to me, so I didn't know. Ganon. So, ayun. Daman na dapat ganun. Diba? Dapat may ganun kang feeling. No, I'm gonna have my first baby, first child. Hindi ko alam kung bakit eh. Hindi ko alam talaga kung bakit eh. Like, sabi ko nga, Dapat blurred na lahat. Parang doon ka na lang nakafocus. Diba? you know me, I'm so focused on the schedule since
nauuhan ko tong gantong schedule, ayoko, nahiya ako mag-cancel. So, sana kinancel ko na din yung pangalan ko, parang gano'n. Babalik Wala sa naman ako. schedule eh. Babalik naman ako. Oo. Yun nga yun. Hindi. Kaya nga eh. Wala din to sa schedule. Cancel mo eh. Wala yan sa schedule. Bukas ka na. Ganon. Hindi ko nga alam eh. So, Dylan, bukas ka na lumabas. Ganon. hindi ko alam talaga kung paano. Like siguro hanggang ngayon, nahihiya akong mag-cancel ng schedule. Kunyari pag nauuhan ko na, kahit minsan tinatamad siguro ako or what, may ganong feeling, whatever the reason is. Yeah, that's one of my It's growth areas. literally a life and death situation that's happening. Mm. If I didn't get Dylan out of my tummy, he's not gonna survive eh. It's a life and death situation eh. But Mm. what happened? Hindi ko nga He alam. didn't think it through. Talaga. Hindi ko nga talaga pinag-isipan. Yun na lang yung once in a lifetime life and death situation mo. Wala ka pa doon. Wala, hindi mo rin ako sinabihan, hindi rin ako sinabihan ni Doc na hindi pwede cancel mo na yan. So, hindi ko rin Hindi ka talaga naman napag-isipan. wala kay Doc eh. Wala si Doc nun eh. Alam, Umalis ka lang eh. maalala, ganun. Hindi naman the whole time nandoon si Doc kasama ko eh. Kasi may iba Yeah. din siya mga pasyente no? Bilang ako. Kaya nga, hindi ko na talaga maalala kung ano nangyari nung time na. Share nyo nga yung mga experiences niya sa mga husband nyo nung unang beses kayo ng anak ko. Kung ano man, kung alin man sa magkakasunod na panganganak nyo ang may pinaka shareable experience. Hanggang ngayon, ginagamit niya sa akin yan. Kasi may Trump. Yeah, Trump card na yun sa akin. And wala akong masabi talaga. Pag may ayos siyang gawin na sinabi ko, naalala mo noon, hindi mo sinamahan nung nanganganak ako kay Dylan, nandyan ka na lang, dadali na ako sa OR, ganyan. Yeah, but I think I'm still not the worst. Pero Well, sabi ko na lang sa sarili ko. That's na wala kasi dito sa Pilipinas, so Oo. nasa abroad pagka mga anak na yung Hindi, pero yun, wala silang choice eh. Yeah. Oo nga, kaya nga. So, I knew naman yung sa akin. I don't Yun have naman really. eh, you have the choice Kaya to nga stay. eh. Kaya nga Other eh. dads don't have a choice na gusto magkasama yung Yeah. asawa nila habang nanganak. Ikaw, you're there already, and then you decided to go away. I really don't know eh. Yun nga. I didn't prepare for that. To compensate naman for that, nung kay Mason, hindi ka na umalis. Eh, syempre, COVID. Kahit na bawal kang pumasok dun sa labor room. Mm. Kasi before, pwede sa labor room eh. Mm. Ngayon, nung kay Mason, ano nga, kahit na hindi ka pwede sa loob, nandun ka lang sa labas ng delivery area. Tapos pinapare mo na yung room ko Mm. ahead of time. Eh, wala namang ibang schedule nun kasi. Kasi nga, COVID. Kaya nga. And I'm just saying it objectively that's how I am. Kapag merong schedule, I have to meet all the commitments din. I don't know why. And again, yeah, hindi ko alam eh. Hindi ko lang talaga alam. Hindi ko na naisip nung time na yon probably. I don't know. Maybe can somebody tell me what am I going through that time? Saka it's different na on the second child. Mas fertility. Kaya nga eh. So, bumawi naman ako 1 week na ako nasa hospital. Alam mo yon siguro ganun, Kaya probably. siguro hindi ko agad na-realize na galit ako sa'yo kasi nga, ano siya, 1 week kang nandun ka lang, hindi ka umalis. Talagang, yun talaga dinarap everything. Oo eh, ganun eh. So parang Nag-meeting ka pero nasa online phone lang. call ka lang. ganyan. Bihirang-bihira. Pinapunta ko dun sila. Oo, doon yung kayo driven, nag-meeting. yeah. Dalaw na rin sa akin. Yeah. Ganyan. Tapos doon kayo nag-meeting sa cafeteria sa baba. Ganyan. Ganun. Yun. So, kaya din siguro ay hindi rin ka agad nag-sink in sa akin after Oo. that. Di ba parang a year after ko pa yata na-bring up sa'yo na, O pag nag-aaway na lang, ganun. na wala ka nung nanganganak ako. Ganyan. Oh, so, okay, meron akong pambawi, di ba? So I can drop everything. It's just that it's too soon. Like, 1 hour na lang yata or 2 hours na lang with that commitment or that schedule. I don't want to leave them hanging. Parang ganun ako committed to people as well. And again, I don't want to do it at your expense. Pero ganun eh. Like other days naman, bukas pa and all, I can tell them, okay, I cannot be there. Please cover for me. Ganyan. Parang wala kasi magko-cover No, for but me. still, it's a life and death situation. I trust the doctors. I trust God that everything will work out fine eh. Parang ganun. So sabi niya mga anak, sige, mga anak na So, today. yun na yan, Doc. Parang May ganun, gagawin mga na anak ako. na today. Ganun. So, parang ganun. No? So, yun. I think that's one of my traits as well na I don't wanna think negatively about the situation and all.
Kasi wala naman akong magagawa. Like, kung may magagawa ako, na for me, ako mismo yung gagawa, dun pa nga ako ma-stress. Kasi I have to perform, like, ganon. Ikaw yung sasalo ng Oo, yun. Ako, ako yung doktor, ako yung gagawa, ganyan. So, doon ako kakabahan and all. Pero dito wala akong magagawa. Like, so parang, just really complete trust and surrender na lang din. So, probably that's Tapos ginawa mo how ng it is. busy yung sarili mo habang nag-labor ako. Yeah, I didn't mean to and I didn't think about it. Hindi ko talaga alam na ganon yun. So, ko alam bakit ganon. Ayun. Kung sa amin, parang sinabi na hihintayin pa muna. Hindi ko maalala na Kasi nga in-induce pa ako, so kailangan, ano, intayin dilate. mag-dilate yung Oo, cervix. yun. Ganyan. Ganon. Hanggang 2 cm lang ako nun kay Dylan talaga for 10 hours. Talagang Oo. hindi kinaya. Kaya nga, so, Kasi talaga time. So, emergency CS. yeah. So, sige, pag-usapan naman natin yung yung mga things na kailangan nilang i-prepare, mga gamit na kailangan i-prepare, things to bring in the hospital. I-prepare niyo yung husband niyo na dalahin sa ospital. Ganyan. Isama niyo na doon sa hospital bag para hindi umalis at hindi maiwan. Joke lang. Kailangan Bumalik pa rin dun, sinegue ko na nga sa ibang topic. No? Hindi. So, parang at least a month before nung due date, talagang ma-prepare mo na yung hospital bag. There's a hospital bag, yeah. So, magdala ka ng sarili mong damit, pantulog kung ayaw mo yung hospital gown, hindi ka comfortable. Your own blanket, socks for the mommy. Kung kaya mo magdala ng sarili mong unan kasi hindi yan comfortable yung mga unan sa hospital, di ba? Yung mga flat lang, tapos pag Yeah. binuksan mo, tsaka mag-inflate, ganyan. Yeah. Mag-deflate, ano tawag doon? Mag-inflate, yeah. Yun. Tapos, extra, going home clothes. Ngayon. Yan. Yun. Tapos, sa hospital natin, nag-provide ng maternity pads. So, yung nagdala rin ako ng sa akin nun, pero nag-provide si hospital. So, saka usually may mga package, di ba? yeah, may package. So kasama na. Maternity package. Oo. So, kasama na siya doon. So, hindi ko nagamit yung dinala ko. Pero, if you don't like yung provided ng hospital, mas maganda may dala ka ng sarili sa'yo. If you don't know anything or much about giving birth, lalo sa simula, it's wise to avail of the package. Kasi at least po-provide nila yung lahat ng Lahat kailangan. ng needs. Pati yung baby clothes, ganyan. Yeah. Yung pati hairbrush ng baby, meron, mittens, and socks ng baby, pati yung bonnet, meron. Tama. Ganyan, yung clothes. Bibigay din nila yun. Pati yung pang-wash ng puwet ng baby. Yeah. Tsaka may diaper din silang provide. Tama. Pero kung yun nga, kung hindi ka comfortable gamitin yung what is provided for ng hospital, pwede ka naman magdala ng Parang you have option din na, baka pwede naman pala yung sa hospital. Or baka kulangin yung mga binigay sa hospital, ganyan. So, magdala ka na rin sa'yo. Yeah. So, syempre, sa husband, yung damit, siguro for at least 2 days, gano'n. Tapos kapag hindi enough, uuwi ka talaga para kumuha ng more gamit. Gano'n. But at least the first few, ayun. First few lang naman, kasi again, if you need to extend naman, you would know. So, Ahead of time. So, kukunin mo na lang yung other na gamit, gano'n. So, kasi hindi naman all the time, you're needed there din talaga, nakabantay ka doon. So, pwede umuwi. Kung malapit lang yung hospital, so, yun, hopefully, comfortable or convenient sa inyo yung papunta at pabalik. Ayun. Yun, pagdating naman sa bahay, no, ano yung mga kailangan mong i-prepare? Kailangan nilang i-prepare pag uwi, ganyan, or even before pa, ano yung dapat nandoon na? Meron kasing nesting So, before talagang mga anak, talagang yung mommy, merong urge to fix the house. Okay. To prepare kung saan matutulog yung baby. Pati yung mga toys na gagamitin niya. Yung mga clothes, kailangan nalabahan and na plancha before dumating yung baby. Ganyan. Tapos yung mga beddings, ganun din. Clean na rin before siya dumating. Ganyan. Tapos, yung crib, yung crib talaga, lalo na. Oo, kasi mahirap katabi yung newborn.
Pagka nilagay mo sa bed, baka madaganan mo. Ito palalo, wala nang ngalay. Kapag nakatulog, so talagang may tendency madaganan. Si Dylan, pagkaliit-liit nung baby. Ilang pounds si Dylan? 4 4 pounds. pounds. 4 4 pounds. point something. Oo, 4.0. 4.0 something. Oo, 4.0 something. Liit, sobrang liit ni Dylan kasi nga 1 month, ano siya, maaga. So, yun. Tama. Prepare mo na yung mga baru-baruan, yung mga white na mga shirt na may tali-tali, ganyan. Kasi mas madali yung isuot kesa yung sa onesie, hindi talaga Yeah, pwede pag yeah. baby kasi mahina pa yung head nila. Tama. Ganun. Yung mga diapers, kailangan mo na rin i-prepare beforehand, ganyan. Naka-ready na yung mga newborn. Meron ka dapat, a few sizes, different sizes para hindi mo alam kung gaano kalaki lalabas yung baby mo. So, meron kang newborn, may small ka na. Para pag Kung malaki pala talaga. malaki pala siya, sa small ka na kaagad, ganyan, meron ka nang naka-ready, ganyan. Tama. Isa atin yung pang newborn, ang laki pa rin kay Dylan. Hanggang leeg na yung Oh, grabe. Tapos yung, sobrang liit. yung bonnet. Preemie talaga siya, preemie size. Oo. Ganyan. Pati yung mga damit hindi natin na-prepare, preemie size pala dapat siya. Buti na lang. We have a friend, si Vanessa, binigyan niya tayo ng mga maliliit na damit. Kasi Ni Sky. hindi na, hindi kasya kay kasya. Sky. Dalawa pa si Sky naman, malaki si Sky. Hindi magkasya Yeah. yung mga binili niyang maliliit. So, binigay niya kay Dylan. Tama. Ayun. So, yun yung mga damit ni Dylan nung maliit pa siya. 1 before mag-1 month. Kasi yung mga binili talaga natin sobrang lang. Kaya nga. Wala eh. Yun na yung smallest eh. Mm-mm. Diba? Hindi natin alam na may preemie size. Oo. Kasi nasa newborn size tayo. Tapos Tama. meron palang preemie size. Hindi Oo. naman natin alam na may Maging premature premature. si Dylan. Oo, kasi until that day, walang indication. Wala. Di ba? So, di ba yung iba parang may challenge, baka ganito. Mm. Sa atin wala eh. Wala. Normal lahat ng Oo. test and all. So, all we thought, normal. Ano yun, Feb 15? Dapat Feb 14 pa ako magpapacheck up. Oo. Pinagpaliban ko lang. Kasi ayoko nang lumabas ng Feb 14. Oo. Dito na lang tayo sa bahay. Nag-leave pa tayo sa bahay. Saka Thursday yun eh. Kasabay nung schedule ng Meeting. eh. So, usually ganun talaga. Nandun na ako. Ganun. Ayun. Yun. So, dapat 5:40 ng birthday ni Dylan kung magpapacheck up. Kasi yun na nalaman na by that time. Ayun. Buti na lang din nakasurvive siya ng 1 day din talaga. Oo, grabe. Kaya, perfect timing na lang din. Tsaka yun nga. And going back, talagang trusting your doctor, working with the doctor that you like is very crucial in terms of your maternity. So that's it for this episode. So did you enjoy roasting me in this episode? Yes. Hindi ko in-expect na mabibring up. Siya ang nag-isip ng topic na to. So, Yes, hindi ko in-expect na abot na kaagad doon. But anyway, thank you very much for watching and hope to again see you again sa mga susunod na episodes. Bye-bye. bye!